Isa-isang binusisi ng mga kongresista ang SALN o dokumentadong yaman ni Vice President Sara Duterte sa Kamara. Kaugnay pa rin ito ng aligasyon sa impeachment na may nakaw na yaman umano ang bise. Para sa iba pang detalye mula sa Batasang Pabansa, may express report si Marian Enriquez. Marian, saan ba sumentro ang hearing? Anong nailahad dyan? Yes, Ruth, sa muling paggulong ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa House Committee on Justice, sumentro ang diskusyon sa alegasyon ng umano'y unexplained wealth ng bise at umano'y hindi niya pagdedeklara ng mga ari-arian sa kanyang SALN. Simula pa lang ng hearing, may patutsada na agad ang chairman ng komite na si Representative Jervy Luistro kay VP Sara na absent ulit sa hearing. Pakinggan natin itong kanyang pahayag. Kung ayaw humarap ng Vice-Presidente, hayaan natin na ang mga numero ang magkwento. Sa pamamagitan ng mga numerong ito, malalaman natin ang tunay na pagkatao sa likod ng posisyon. Siya ba ay tunay na public servant o isa pa lang private billionaire? Samantala, unang sumalang ang pagbusisi sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng BISE. Present si Ombudsman Boying Remulla at ang Central Records Division Office. Dito inisa-isang kinumpirma ang bawat total net worth ng BISE sa mga taong siya ay nasa public service mula 2007 hanggang 2024. Taong 2007 nang magsimula si VP Sara bilang Vice Mayor ng Davao City. Meron siyang higit 7 million pesos na total net worth at nasa 2 million pesos na cash on hand. Mula 2007 hanggang 2018, nagdedeklara ang bise ng cash on hand o bank deposit sa kanyang SALN na umabot sa 3.795 million pesos. Pero simula 2019, tumigil nang magdeklara ang bise ng detalye sa kanyang cash hanggang 2024. Kinumpirma ng Ombudsman na ni 5 walang cash declaration ang bise. Pakinggan natin itong reaksyon dyan ni Congressman Chua. Noong 2019 at 2024, kahit na 5 po, wala po siyang dineklara na cash at saka cash on hand. Tama po ba? Based on the submitted SALN, Your Honor, wala pong nakalagay na cash on hand or bank deposits. Kahit 5 po? Wala pong nakalagay, Your Honor. Edi wow. Humarap din sa pagdinig. Humarap din nga sa pagdinig yung Executive Director ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC na si Attorney Ronald Benaventura. Dito inilahad niya yung mga pinakukuhang dokumento ng mga suspicious o yung mga kahina-hinalang galaw ng mga transaksyon at covered transactions o yung mga lagpas sa 500,000 pesos na transaksyon mula sa mga inireport ng mga bangko ni Vice President Sara Duterte at asawa niyang si Attorney Mans Carpio. Lumabas sa report ng AMLAC na may 313 covered transactions at 17 suspicious transactions ang naitala sa mga accounts ni VP Sara na nagkakahalaga ng aabot sa 3.77 billion pesos. Habang ang asawang si Carpio nagtala ng 317 STRs at 16 na CTRs. At ang total amount diyan ay 2.99 billion pesos. Pero ang kabuang involved na amount ng mag-asawa na pinuna ng COA or ng AMLAC ay nasa higit 6.771 billion pesos. Dito na ipinagtaka ng mga kongresista kung paanong walang deklarasyon ang bise sa kanyang SALN ng mga cash on hand o bank deposit simula 2019. Gayong pinakita ng AMLAC yung record ng bilang at halaga ng mga bank transactions ni VP Sara mula 2005 hanggang 2026 kung saan daan-daang milyon ang palo ng bank transactions dito year on year. Kapuna-puna rin yung mga mas malalaking halaga ng bank transactions kaysa doon sa mga idineklara niya sa kanyang SALN noong 2007 to 2018. Panoorin natin yung bahaging yan ng hearing. Further, we state for the record that for 2019, it was stated there that there was no cash on hand or there was no cash deposits in our 2019 SALN. Madam Chair. Am I right to hear no cash deposits? No cash deposits. Sigurado po ba kayo dun sa pinapakita niyong datos? Dahil sa SALN nakasaad na wala, tapos dito may sinasabi kayong meron. Are you sure of the figures? Sure po.
Ruth, inaabangan pa nga natin kasalukuyan pa kasi ngayon nakasalang yung AMLAC sa pagdinig at maya-maya nakasalang din or nakatakda nga ring humarap itong si dating Senator Antonio Trillanes na magbibigay ng testimonya at mga dokumento kaugnay dun sa aligasyon ng umano yung unexplained wealth ng BC at hindi umano nito pagdedeklara nga ng kanyang mga ari-arian sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN. Yan muna ang latest. Dito sa Kamara, balik sa Ruth. Yan po ang Express Report ni Marian Enriquez mula sa Batasang Pambansa. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.